Isang kababayan nating Pilipina ang nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa kanyang BDO account na sa kabila daw ng pag-iingat niya at siya pa nga nagbibigay ng babala sa kanyang kapamilya at nagpapaalala na mag-ingat sa mga scam. Pero siya pala ang mabibiktima at malilimasan ng pera sa kanyang BDO account. At ayon pa sa kanya, ay mali daw ang kanyang desisyon na nag-BDO siya. Dahil sa ibang mga bank account daw niya o ibang bank account company na may account siya, ay hindi naman daw ito nangyayari. Tanging BDO lang daw talaga ang namamayagpag. For today ay halo-halong emotions ang naramdaman ko. Muntikan na akong lagnatin. Ang init na ang lamig dahil na-scam po ako. Oh my gosh. Ang hirap lunukin sa pride na na-scam ako ng 14,200. Samantalang updated ako sa lahat ng klase ng scam at masyado kami maingat mag-asawa pagdating sa ganyan. At kami pa nagbababala sa lahat ng clients namin na mag-ingat, na huwag mag-input ng kahit ano or mag-click ng kahit anong links, mag-input na lahat ng OTP. Pero eto na nga, i-share ko sa inyo kung paano ito nangyari at ano yung mga questions na natakbo sa utak ko, kung paano napakagaling mang scam ng mga scammer. At sana mapabalik at sana magawa ng countermeasure kasi tingin ko merong pagkukulang sa part ng bank. Dahil kung sasabihin nila na sa scammer lang to at sa galing ng scammer, medyo sa dami ng cases, parang BDO lagi ang number 1, ha? Parang BDO lagi ang namamayagpag. Oh my gosh. Mali talaga ang decision ko na mag-BDO. So, story time, around 4:47, may nag-notif sa akin. Ganito ang notification niya. Nakalagay is, Irving Jane Laura Recinto, is this you trying to log in? Login attempt from Apple iPhone 14 at taga Bulacan siya. So, dito, napakagaling ng scammer na yan kasi na-trigger niya ang aking stress, anxiety at napindot niya yung pag-worry ko. So, nataranta din ako dyan, aminado ako at hindi ko na na-check kung legit ba na galing BDO ang email na to. Yun yung first kong pagkahamali. So, dapat kapag may na-receive kayo na kahit anong email, kahit anong pagbabanta, kahit sabihin mamamatay na kayo, nandyan na ang dilubyo. Huwag muna kayong maniniwala agad. I-check muna at nakalagay dyan Banco de Oro. Alam ko na hindi ito BDO. Yan, tanga-tanga ko talaga din. Ngayon, kasi nga, first time ko makareceive ng ganito. Kasi sanay ako sa lahat ng scams ay mga rewards, mga prizes, mga ganon. Kaya naiisip ko, kung hindi ka greedy, kung hindi ka naman naghahangad ng kahit anong reward o kahit anong yan, at kung hindi ka rin naman syunga-syunga, ay hindi ka talaga may scam. Yun ang akin. Kaya sabi ko, hindi ko naisip na phishing tactics din pala ito, na pwede nga nasabihin nila na may nagla-login ng account mo kahit wala. So, yun ang first kong pagkakamali. Pero, ito lang. Ewan ko kung defense mechanism ko to, ha? Or, can you get my point? Unang-una, paano, or share niyo sa akin yung knowledge na yun, paano nalalaman ng scammer yung magkadugsong na dalawang dapat mong requirements para magkaroon ng BDO account? Siyempre, first, kailangan yung email ad. Paano nalalaman ng scammer na may BDO account ang isang email ad? At paano nila nalalaman yung complete
email ad ng isang tao na may BDO account. Kasi iniisip ko, bakit hindi siya nangyayari sa ibang banks? Kasi meron din po akong mga ibang account sa ibang banks. Bakit wala akong nare-receive na ganitong klase ng phishing, ng ganitong klaseng email, ng ganito? Kasi iniisip ko, nag-try ako mag-type ng Metrobank ko. Wala as in walang nagtatry na magganito or gumaya sa ganitong style. So naiisip ko, baka kasi hindi nila alam ang email na ginamit, hindi nila matatrack ang email na ginamit mo. So sana sa BDO, ano lang to, suggestion, tingin ko lang, paano nila nalalaman first na may account sa inyo? Pakisagot nga. Bakit? Pwede naman na Irvin James Recinto lang or may number. Paano nyo nasabi na ito yung account niya? Diba? Paano nalaman na ganun yung account niya? Paano? Ganon. Okay, yun yung question ko. So, ito na nga, may na-receive na nga ako na ganito. At ang nakapag-trigger sa akin is, if you're not sure, choose no. It's not me. So, ngayon ko nare-realize ang katangahan ko. If you're not sure, choose no. It's not me. Ha? Ang tanga-tanga mo, Shayna. At saka yung BDO, ang pangit. Ang pangit. Ito talagang. Tapos, Banco de Oro, BDO sila. Hindi mo, At, ayun na nga. Pinindot ko na nga, eto, no, it's not me. At, charan! Dito ako napunta sa BDO Online. Welcome to BDO Online, where your stupidity starts. So, hindi to alam ng asawa ko. Siguro kung nakita rin niya, napigilan na rin niya ako. Kasi nakatalikod siya nung panahong to. So, nakalagay is, welcome to BDO Online, username, password, login. Diyan pa lang, mali ka na, Shayna, ang tanga-tanga mo. Pero, yun nga, meron pa siya eh. Wait lang. Ayan. So, meron pa siya kasi pag ganito, bdoonline-secure.com.es. So, feeling ko, ito ay legit na website. Kaya, napatype na talaga nga ako. And then, dumating tayo sa ganito. We need to make sure it's you. So, nagpa-type siya ng OTP. Yes. Nagpa-type siya ng OTP at nung panahon ding ito, inatamad na ako. Inaantok na talaga ako. Oh Lord, ba't hindi pa ako natulog? Tapos, ang nangyari, may nag-text din sa phone ng asawa ko na nagsasabi na there's someone trying to log in your account. So, ang akala ko naman, ang pagkakaintindi ko ay siya pa din yun yung nag-email. So, parang imbis na ma-alert ako na, oy, baka scam to, ang naisip ko agad is baka nag-send din ng notification sa text. Parang ganun. At sa email. Para ma-alert talaga kami. So, parang naging reconfirmation ko pa siya na, tama tong ginagawa mo siya na talagang may nagtatry na mag-login sa BDO account mo. So, nag-try ako. So, nag-input ako ng OTP. At ilang beses na maraming OTP dumating, siguro kung magkano yung laman ng BDO ko at ilang beses din dumating yung OTP yun kasi may nakalagay na double check your OTP and try again. So, siguro mga nakasampu akong OTP dyan na nare-realize ko ngayon na kung gaano kalaki yung na-deduct doon, kung pwedeng na-deduct doon lahat, na-deduct na. Kasi, yung pala yun, yung mga OTP, yun yung number of transaction. Buti na lang talaga, hindi ako nagme-maintain ng malaki sa bank na ito. Kasi nga, ang daming na akong naririnig na scam. Marami na rin nangyayaring scam. Kaya,
sabi nga ng asawa ko, i-close ko na daw yung account na to, pero hindi pa rin ako nagpatinag kasi BDO, we find ways. Parang pag naka-BDO ka, diba? Parang secure na secure ka. Sabi nga sa akin ng taga-BDO ay, ikaw baka naman po kasi diba ang daming scam jam nung mag-o-open ako ng account. Sabi matatag pa daw ang BDO daw, ang may-ari is sa mga ABS-CBN or Charba, mga gano'n, mga legacy na. So, mag-una pang magsara at mamatay ka bago wala ang BDO. So, gano'n ang ano nila, ang kumbaga yung security na ibinibigay sa'yo. So, nakapag-open ako. Tapos, pero hindi ako nagme-maintain, hindi ako naglalagay ng malaki. Kumbaga, yun lang, for 10,000 lang dapat talaga yun. Kaso yung 4,000 hindi ko nga nailipat, hindi ko na i-transfer. So after nga nun ay may nag-notif na sa akin na naging successful ang sakit ng ulo ko na nga ang transaction scammer. Oh my God, at galing, may nag-instant 14,200 ka na, samantalang ako hirap na hirap akong maningin yan. Buwakang ina ka. Ayun na nga, naging successful na nga siya at yan, website, sa website na yung pumasok. Yun. Tapos, tumawag agad kami kasi kumbaga kampante pa ako niya dahil wala naman ako, oh my God, wala akong rewards or links na ino-open. Confident ako, no? Yung BDO nyo ang nag-email sa akin at yun ang nilink ko. So, tumawag ako sa branch kung saan kami nag-open ng account and nagreklamo si ate mo girl hanggang ipa-realize nila na wala po ba kayong na-open na link or wala. Dapat matapang ka. Tapos, pina-realize na wala po kayo na-input na OTP. Doon na yung, wala na po ba kayo na-input na OTP? Na OTP? Meron. Ayan na nga. Kung ako yung kausap. Ayan na nga, ate girl diba? Diba? Na-scam ka. Ganon. Congratulations. At yun na nga. Na-scam na nga ako. Na-realize ko doon na oo nga, na-scam ako. Tapos, sana ay mapabalik dahil lahat naman ng evidence ay kung sinasabi nila na yun ay OTP, dahil nag-input ka ng OTP, at kumbaga, it proves na authorize mo ang transaction. However, the proof said naman na hindi ko yung gagawin kung alam ko, no? Kung may nanghingi lang sa akin ng 14,200, hindi ko naman nilalagay yung OTP yun. Kaya ako yun nailagay kasi first, alam nila yung email address ko. Alam nila yung email address ng asawa ko. Tapos, alam nila na may account ang asawa ko doon. Paano nangyari yun? BDO. Tapos, bakit kaya nilang gayahin yung BDO secure charba, yung welcome online? Bakit hindi makontrol yan? Bakit hindi man lamang Bakit yung iba? Bakit kayo lang ang tinatarget ng mga scammer? Napakadali ba ng security nyo kasi? Bakit? Ang tagal ko na rin nag-account. Ngayon lang ako na-scam ng ganyan. Ibig sabihin, at bakit BDO? Sabi ko na Ngayon, tapos, tumawag agad kami. Pangalawa, diba dapat kapag halimbawa nag-o-open ng account sa inyo, hindi nyo lang basta sasabihin na, na po, pwede na po kayo mag-download ng BDO online banking at okay na po, mag-transact na kayo. Diba dapat meron din kayo na nakalagay doon na i-lock nyo po. Make sure na i-lock nyo po kasi merong settings na pwede mo palang i-lock at kapag hindi galing at hindi naka-register sa phone nyo ay hindi kayo may naisip ako, paano din yun? Meron din, di ba, asawa, may pin din na inilalagay bago ka mag-send ng transaction. Bukod pa yun sa OTP. So, paano nila na-access yun? Personal natin yun. Diba, BDO? Paano nangyari yon?
Lalagay ko rin yan sa report. 'Di ba? Kasi hindi mo lang basta tinatype yung OTP. Tinatype mo din yung personal code mo. 'Di ba? Paano nangyari 'yon? Sige nga. Okay, inalaw mo si OTP. Oh my God, 'di ba? Ang talino ko dito sa part na to. Inalaw ko si OTP. Pero bakit? Nag-send na, manghihingi pa rin yon ng iyong personal password. Hindi yung password sa account ha. Password mismo, number na i-input mo na hindi mo makikita sa account yon. Tama? Hindi mo makikita sa account yun kahit ma-open mo yun. Kasi kung i-change mo yun, kailangan alam mo ang luma. At walang nangyaring ganun. Oh, see? There's something missing here. Missing puzzle. So, kailangan proof lahat yon na kailangan ibalik nyo yung 14,200 ko. Oh my gosh. Hindi yan pwede sabihin na, ay hindi, nag-input kayo ng OTP. Oh my God, hindi dapat ganun ang ano. Paano na lang nga kapag basta asawa mo yung sipon atas. So, yun na nga. Oh, yun ang mga questions ko po. Hindi naman sa pag-ano po. Kasi, pag sa Metrobank, bukod sa face login nila, ay face, yun ang password dun eh. Face. So, hindi mo siya hindi ka makapag-send ng pera nang walang face. Itayan nyo kaya yung video. Suggestion lang, diba? May face recognition. Tapos, isa pa ay, yes, dalawa din ang kanilang way ng pagsisend. May isang OTP at may isang password. Kaya hindi mo rin siya ma-access talaga. Oh my God. Hindi naman, I'm so proud of Metrobank. Go Metrobank. Pinoprotect niya talaga yung pera ko. Pero BDO, grabe. First time kong mag-open ng account. Pangalawang beses na, kumbaga, nung una, yung first time kong magkaroon ng work. Itong pangalawa na talagang pangarap ko magkaroon ng savings sa BDO kasi bago ka makapasa at magkaroon ka ng account sa BDO, kahit simple lang na savings account, marami silang hinihingi, lalo na sa mga hindi employed. Madali siya sa employed, sa mga non-employed, hindi siya madali. So, kaya tuwang-tuwa ako sa kanya. Kumbaga, yun. Pero bakit ganun? Buti na lang, sabi ng asawa ko, sa dami daw nung nangyayari, wag daw ako maglagay ng malaki doon. At blessing na din kasi nung morning medyo malaki pa ang laman nun at na-transfer ko siya. Kaya yun, lesson learned din, charge to experience, pero tumawag kami sa hashtag 8888000 para mag-file ng report, and maayos naman kami na-assist. And after 5 days, ay check nila kung mapapabalik, and hopefully mapabalik dahil hindi siya authorized. Authorized means you are fully aware na that is for that transaction. Yun lang naman yun eh. That is a payment for your transaction, or it's a transfer to anyone na you authorize. Pero ang naging way is to confirm na if that's you trying to log in or not. So, there is a confusion, parang binate ka, nilure ka, ganun. Kaya nga scam siya eh. Kinakausap yung sarili ko. Kaya nga scam, di ba? Kaya nga scam, lolokohin ka nga eh. Oo nga, hindi nga siya scam kung ganun. Pero anyways, ganun nga yun. Kaya balik nyo yan, hard-earned money yan sa mga scammer ha. Imbis na gamitin yan sa mga magagaling na bagay to improve our country, to improve the financial status of the Filipinos, maka-help kayo para maging kasing talino ninyo.
Wag na kayong mang-scam. And, yun lang, lesson learned. Kaya maging paalala ito sa lahat ng kababayan natin, lalo na sa mga nagpaplano mag-open ng bank account. Lalo na sa mga OFW na matagal na magtatrabaho sa ibang bansa at mag-iipon ng pera sa bangko. Mas maigi nga yata na sa ngayon ay iwasan nyo muna ang bank company na ito. Dahil may mga ilang OFW na din ang nagbahagi ng kanilang karanasan na nalimasan din sila ng pera sa parehong bangko, kahit nasa ibang bansa sila. At sana nga maalarma na rin ang ating gobyerno na imbestigahan ang mga ganitong issue dahil kawawa ang mga kababayan natin na naghihirap at nagtatrabaho para makaipon ng pera pero malilimas lang ng ganon-ganon lang.